Hello everyone, I am Trisha May Herrero. And this are my group mates, the Marie Factor, and the Dominic De Jesus, and we're going to discuss the fundamental concept of public fiscal administration. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay narito upang ibahagi ang isang malalim na pagtalakay tungkol sa Public Fiscal Administration. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pamahalaan na may kinalaman sa kung paano kinokolekta, ginagamit, pinaplano at sinusuri ng gobyerno ang pondo ng bayan. Sa madaling salita, ito ang paraan ng maayos na pamahala ng salapi ng gobyerno para sa kapakanan ng publiko. Mahalaga ang Public Fiscal Administration dahil ito ay bumubuo sa pundasyon ng maayos na serbisyong publiko. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng kalsada, ospital, paaralan, at iba pang proyektong pagpubliko na nakakatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kapag epektibo ang fiscal administration, naiiwasan din ang pagkakaroon ng sobra-sobrang utang at nasisiguro na tama ang paggasta ng gobyerno. Hindi rin sapat na may pera lang ang gobyerno. Kailangan itong gamitin sa tamang paraan, tamang oras, at sa lugar kung saan pinakakailangan. Kaya't may mga sistema at batas na sumusunod para maging patas at epektibo ang paggamit ng pondo ng bayan. Dito pumapasok ang mga prinsipyo tulad ng transparency, accountability at equity. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng fiscal responsibility lalo na sa harap ng mga crisis tulad ng pandemya, kalamidad at pagbaba ng ekonomiya. Dito natin makikita kung gaano kahalaga na mahusay ang pamamahalaan sa pagbuo ng budget, pagkolekta ng buwis at paggasta ng pera. Sa ating talakayan ngayong araw, pag-uusapan natin at ibang bahagi ng Public Fiscal Administration mula sa revenue hanggang sa debt management. Tingnan natin kung paano ito nakakaapekto sa mga pulisiya at desisyon ng pamahalaan. Simulan natin ang mas malalim na pag-iintindi sa papel ng pamahalaan pagdating sa salaping pandemya. Objective and Core Principles. Ang Public Fiscal Administration ay may apat na pangunahing prinsipyo na nagsilbing gabay sa pamahalaan sa tamang pamamahala ng pondo. Ito ay ang resource allocation, economic stability, equity, at transparency. Ang bawat isa sa mga prinsipyong ito ay may mahalagang gampanin para masiguro ang bawat piso ng buwis ay nagagamit sa tama at makabuluhang paraan. Resource allocation, ang progreso ng pagpasya kung saan dapat gamitin ang limitadong yaman ng gobyerno. Dahil hindi sapat ang budget para sa lahat ng pangangailangan, kailangang unahin ang mga sektor na pinakakailangan. Halimbawa, sa panahon ng pandemya, mas pinunduhan ang health sector tulad ng pagbili ng bakuna, personal protective equipment, at pagpapatayo ng isolation facilities. Economic stability naman ay tumutukoy sa kakayanan ng pamahalaan na panatilihing matatag ang ekonomiya sa pamamagitan ng tamang paggasta at pagkolekta ng buwis. Kapag may crisis, tulad ng recession o natural disaster, pwedeng gumamit ang gobyerno ng stimulus package para mapalakas ang demand, makalikha ng trabaho, at mapanatili ang sigla ng ekonomiya. Halimbawa, nagbigay ang gobyerno ng ayuda sa mga nawalan ng trabaho noong COVID-19. Samantala, ang equity naman o ang pagkapantay-pantay ay isa ring mahalagang prinsipyo. Hindi ibig sabihin ng equity ay pare-pareho ang binabayaran ng lahat. Sa halip ay ito ay nangangahulugang ang may kakayahang magbayad ay dapat magbigay na mas malaki, habang ang nangangailangan naman ay tumatanggap ng tulong.
Kaya't mayroong progressive taxation kung saan mas mataas ang buwis ng mayayaman kaysa sa mahihirap. At huli, ang transparency. Ang transparency ay tumutukoy sa pagiging bukas ng gobyerno sa lahat ng transaksyon nito, lalo na sa usaping pinansyal. Dapat alam ng publiko kung saan nanggaling at saan napupunta ang pera ng bayan. Sa ganitong paraan, nababawasan ang korupsyon at lumalakas ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Halimbawa, may mga website ng Development Bank at COA kung saan makikita ang mga budget report at audit findings. Bukod sa apat na prinsipyong ito, ang fiscal administration ay may layuning tiyakin na ang lahat ng pondo ay ginagamit sa makatao, makatarungan at makabansang paraan. Dapat din itong iangat ang antas ng pamumuhay ng mamamayan sa pamamagitan ng patas na serbisyo at pantay-pantay na oportunidad. Sa madaling salita, kapag mahusay ang pagpapatupad ng mga prinsipyong ito, naikinabang ang lahat, mula sa pinakamahirap hanggang sa pinakamayaman. At ito ang layunin ng isang mahusay na public fiscal administration. Sa public fiscal administration, may tatlong pangunahing bahagi na dapat nating maintindihan ng mabuti. Una ay ang public revenue, sunod ang public expenditure, at huli ay ang public debt. Ang mga ito ay magkakaugnay at kailangan balanse para masabing maayos ang pamamahala na pananalapi ng gobyerno. Talakayin natin ang public revenue. Public revenue ay tumutukoy sa perang pumapasok sa kaban ng bayan. Ito ang ginagamit ng gobyerno para pondohan ang bawat proyekto at serbisyo, kabilang dito ang buwis or taxes, kita mula sa pag-aari ng pamahalaan at iba pang bayarin. Halimbawa, ang buwis na binabawas sa sahod ng mga empleyado or ang income tax ay bahagi ng public revenue. Sunod naman natin talakayin ay ang public expenditure o ang paggasta ng gobyerno. Ito ay ang paggamit ng public revenue para pondohan ang mga program tulad ng education, health, and infrastructure, security, and social welfare. Halimbawa, ang pagpapagawa ng kalsada, ang pagbili ng gamot para sa mga ospital, at papagpasweldo sa mga guro ay bahagi ng public expenditure. Kapag kulang ang kita ng gobyerno pero may kailangang pondohan, dito pumapasok ang public debt. Ito ay ang pag-utang ng pamahalaan mula sa mga lokal o international institution. Halimbawa, kung gusto ng gobyerno na magpatayo ng bagong airport, ngunit hindi sapat ang budget, maaari tayong umutang sa Asian Development Bank o World Bank para pondohan ang proyekto. Ang tatlong component na ito ay hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin. Halimbawa, kung mababa ang public revenue pero mataas ang public expenditure, lalaki ang utang ng bansa. Kaya't mahalaga ang balanse at tamang pagpaplano. May mga institusyong nakatalaga para sa monitor. Ito, tulad ng Department of Budget and Management, Bureau of Treasury, at Commission on Audit. Kapag hindi maayos ang pamahalaan sa pagsasagawa ng mga ito, nagkakaroon ng public budget deficit, hindi natatapos ang mga proyekto at nahihirapan ang mga bansa sa pagbayad ng utang. Kaya't kailangan mag-ingat ang gobyerno sa pagkolekta, paggasta at pangungutang. Sa pamamagitan ng tamang pamamahala ng mga major component ng fiscal administration, nagiging mas epesyente ang serbisyo ng pamahalaan at natutugunan ang pangailangan ng mamamayan. Source and management of public revenue. Ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng pamahalaan ay nahati sa dalawang kategorya. Ito ay ang tax revenue at tax
at non-tax revenue. Ang epektibong pamahala ng mga ito ay mahalaga para masigurong may sapat na pondo ang gobyerno upang magpatuloy ang mga serbisyong publiko. Unahin natin ang taxation. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng public revenue. Kabilang dito ang income tax, value-added tax, excise tax, at iba pa. Halimbawa, tuwing tumatanggap ng sahod ang isang empleyado, otomatikong kinukuha ng income tax at ipinapadala ito sa gobyerno. Sa Pilipinas, malaki rin ang kinikita ng gobyerno sa VAT or value-added tax na ipinapataw sa mga bilihin. Mayroon din tayong non-tax revenue, gaya ng bayad sa pagkuha ng lisensya, penalties, renta mula sa government properties, at kita mula sa government-owned and controlled corporation, tulad ng PAGCOR o Philippine Amusement Gaming Corporation. Ang mga ito ay karagdagang sources ng kita bukod sa buwis. Ang revenue management naman ay hindi lang tungkol sa pagkolekta, kundi sa pagiging epesyente at makatarungan ng sistema. Halimbawa, malaki ang naitutulong ng Bureau of Internal Revenue sa paggamit ng electronic filing and payment system. Sa ganitong paraan, mas mabilis ang proseso na nababawasan ang korupsyon at tumataas naman ang collection efficiency. Mayroon ding mga kampanya laban sa tax evasion. Hindi nagbabayad ng tamang buwis, gumagamit rin ang gobyerno ng data analytics para matukoy kung sino ang underreporting ng income. Sa ganitong paraan, mas nagiging patas ang sistema dahil napipilitang magbayad ang mga malalaking kumpanya na dati hindi nakakasama sa listahan. Sa kabuuan, ang pagkakaroon ng masigasig, epesyente at makatarungang revenue collection system ay nagbibigay daan sa mas maraming proyekto, pangpubliko at mas maayos na serbisyo para sa lahat. Kung sapat ang kita ng gobyerno, hindi ito na kailangan mangutang ng malaki. Analyzing public expenditure. Ang public expenditure ay ang paggamit ng pondo ng gobyerno para punduhan ang mga serbisyo at proyektong pampubliko. Pero hindi basta-basta ang paggasta ito. Kailangan ng maingat na pag-aaral at pagsusuri para matiyak na epektibo at makatarungan ang paggamit ng pera ng bayan. Una, mahalaga ang priority setting. Dito ay tinakda ng gobyerno kung aling sektor o proyekto ang dapat unahin. Halimbawa, pagkatapos ng isang malakas na bagyo, inuuna ang pag-repair ng mga nasirang paaralan, bahay at health centers. Ito ay tinatawag na responsive budgeting. Ang budget ay nagkaayon sa kasalukuyang pangangailangan ng mga tao. Pangalawa ay ang cost efficiency. Hindi dapat sayangin ang pera ng bayan. Halimbawa, kung bibili ng gamot ang gobyerno, mas makakamura kung bulk o maramihan ang pagbili kaysa sa paunti-unti. Ganito rin ang prinsipyo sa pagpapatayo ng mga paaralang kalsada. Dapat wasto ang paggasta, walang overpricing at maayos ang kalidad. Ikalawa, may outcome evaluation. Ibig sabihin, sinusuri kung ang ginastusan ba ng gobyerno ay may magandang epekto. Halimbawa, kung gumastos ang Department of Education sa modules at learning devices, titingnan kung tumaas ba ang literacy rate o bumuti ba ang performance ng mga estudyante. Ang goal ay hindi lang gumasta kundi siguraduhin may magandang resulta. Bukod sa physical outcomes, mahalaga rin ang social impact. Dapat alamin kung paano maaapektuhan ang buhay ng mga tao dahil sa isang proyekto. Halimbawa, kung may feeding program sa mga pampublikong paaralan, sinusukat kung bumuti ba ang kalusugan at school attendance ng mga bata.
Hindi rin dapat kalimutan ang transparency and accountability sa public expenditure. Kailangan malinaw kung saan ginastos ang pera at dapat ay panagutan kung may anomalya. Sa Pilipinas, ang Commission on Audit ang siyang tumitingin at gumagawa ng audit report upang masigurong wasto ang paggasta. Sa pamamagitan ng maayos na pag-aaral at pagsusuri sa public expenditure, nakakasigurong ang pondo ay nagamit para sa tunay na kapakinabangan ng mamamayan. Hindi sa pansariling interes ng bawat isa. Understanding and managing public debt. Ang utang ng pamahalaan o public debt ay isang mahalagang bahagi ng fiscal administration. Hindi ito agad-agad masasama, pero kailangan pamahalaanan ito ng maayos. Ang mga gobyerno ay nangutang para tustusan ang mga proyektong hindi agad kayang pondohan, gamit lamang ang kasalukuyang kita, lalo na kung ito ay long-term projects tulad ng expressway, dam, o hospital. May dalawang pangunahing uri ng utang. Ito ay ang internal debt at external debt. Internal debt ay kapag ang gobyerno ay nangutang sa loob ng bansa, tulad ng mga lokal na bangko o sa mga government financial institution. External debt naman ay kapag ang utang ay galing sa ibang bansa o international organization tulad ng World Bank, Asian Development Bank, o Japan International Cooperation Agency. Importante ang konsepto ng debt sustainability. Ibig sabihin, kaya ba ng gobyernong bayaran ng utang nito nang hindi naapektuhan ang serbisyo sa mamamayan? Halimbawa, kung sobrang laki ng utang at halos kalahati ng budget ay napupunta lang sa pambayad ng interes at principal, baka mawala na ng pondo para sa edukasyon, kalusugan o social services. Delikado ito at kailangan iwasan. May mga estratehiya ang gobyerno sa repayment management. Isa na dito ang pagpapalakas ng tax collection para tumaas ang kita at hindi na mangailangan ng bagong utang. Isa pang paraan ay ang pag-restructure ng loan o ang muling pag-usap sa mga creditor para humaba ang payment terms o bumaba ang interest rates sa Pilipinas. Ang Department of Finance ang nangangasiwa nito. Hindi rin pwedeng umutang ng umutang. Dapat may borrowing policy na base sa projection ng economic growth, fiscal capacity, at foreign exchange stability. Halimbawa, kapag mataas ang inflation at humina ang peso, lalaki rin ang halaga ng babayarang utang sa dolyar. Kaya't kailangan pag-aralan ito bago kumuha ng bagong loan. Ang transparency sa public debt ay mahalaga rin. Kailangan alam ng taong bayan kung magkano ang utang ng gobyerno, para saan ito ginamit, at paano ito mababayaran. Ang Bureau of Treasury ay regular na naglalabas ng datos tungkol sa national debt at ang mga ito ay dapat ipaliwanag sa simpleng paraan para maintindihan ng publiko. Fiscal policy and budget process. Ang fiscal policy ay ang kabuuang plano ng gobyerno ukol sa paggasta at pangolekta ng kita. Katuwang nito ang budget process na nagsisigurong ang mga plano ay naisakatuparan sa tamang panahon. May sapat na pondo at may malinaw na direksyon. Isa itong taunang siklo na kritikal sa pagtakbo ng pamahalaan. Ang unang hakbang ay ang budget preparation. Dito ginawa ng Department of Budget and Management ang budget proposal base sa mga plano ng bawat ahensya. Tinatayang magkano ang kitain ng gobyerno sa darating na taon. At ano ang mga prioridad na proyekto. Halimbawa,
Kung ang focus ay healthcare, tataasan ang budget ng Department of Health. Pagkatapos nito, ang legislative approval, ipinapasa sa DBM ang National Expenditure Program. Sa Kongreso, dito pinagdidebatehan ng mga mambabatas ang bawat bahagi ng budget, maaring baguhin, bawasan o dagdagan ang ilang item. Kapag pumasa na ito sa parehong Kamara at Senado ito ay magiging General Appropriation Act na siyang opisyal na budget law. Kapag aprobado na ang batas, susunod ang budget implementation. Ang mga pondo ay unti-unting lalabas or cash allocation ng Department of Budget and Management sa mga ahensya. Halimbawa, ang pondo para sa pagpapatayo ng eskwelahan ay ipasa sa Department of Education at ito ay ang pamimili ng kontraktor, pagbabayad ng materyales at pagmomonitor ng progreso. Kaugnay nito ay ang monitoring ng evaluation. Mahalaga na bantayan kung ang pera ay ginamit sa tamang paraan. Dito pumapasok ang papel ng Commission on Audit na siyang nagpapa-audit sa lahat ng government transactions. Kapag may nakita silang irregularities o hindi makatarungang paggasta, dapat itong ipaliwanag ng ahensya. Mahalaga rin ang citizen participation sa mga participatory budgeting initiatives. Hinahayaan ng mga tao o civil society groups na magpahayag ng opinyon kung saan tinatanong ng mga residente kung anong proyekto ang gusto nilang unahin. Kalsada ba, healthcare, or street light? Sa kabuuan, ang fiscal policy at budget progress ay hindi lamang teknikal na proseso. Ito ay may direktang epektibo sa buhay ng bawat Pilipino. Kung maayos ang fiscal planning, mas maraming proyektong ipapatayo, mas epesyente at serbisyong publiko, at mas nararamdaman ng mga mamamayan ang presensya ng gobyerno sa araw-araw. Government's crucial role. Ang pamahalaan ay may 4 na mahalagang papel sa public fiscal administration. Ito ay bilang policymaker, revenue collector, spender, and debt manager. Ang mga papel na ito ay hindi lamang administrative function. Sila ang bumubuo ng kalansay ng maayos na pamumuno ng serbisyo at publiko. Bilang policymaker, gumagawa ang gobyerno ng mga polisiya ukol sa buwis, paggasta at pangutang. Halimbawa, kapag nais nitong palakasin ang economic, maaari ito magbigay ng tax incentives sa mga foreign investors para mahikayat silang magtayo ng negosyo sa bansa. Isa itong estratehiya para dumami ang trabaho at bumilis ang economic activity. Bilang revenue collector, may responsibilidad ang gobyerno na mangolekta ng tamang buwis. Ginagamit ito ang mga ahensyang tulad ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs. Halimbawa, kada April, may deadline ang pagbabayad ng income tax. Ang filing system ay isang inisyatibo para mas mapadali at maiwasan ang red tape at corruption. Bilang spender, ang gobyerno ang gumagasta ng pera ng bayan para sa mga proyekto at serbisyong makakatulong sa mamamayan. Halimbawa, ang DSWD ay nagbibigay ng ayuda sa pamamagitan ng 4Ps para sa mga pamilyang nasa laylayan. Ginagamit rin ang budget sa health center, pampublikong paaralan at kalsada. Panghuli, bilang debt manager, ang gobyerno sa pamamagitan ng Department of Finance ang siyang nakikipag-usap sa mga bangko o mga international lenders. Layunin nito ang makakuha ng pondo na may mababang interest at magandang terms para hindi bumigat ang pambansang utang. Isa itong kritikal na tungkulin dahil mali ang pamamahala ng utang ay maaring magdulot ng fiscal crisis.
Sa bawat papel ng gobyerno, mahalaga ang transparency, accountability, at participatory governance. Dapat may feedback mechanism kung saan maaring magreklamo, magtanong ang mga mamamayan. Ang tiwala sa gobyerno ay nabubuo kapag ang mga papel na ito ay ginagampanan ng tapat, bukas at may malasakit. Kung ang bawat ahensya ay epektibo sa kani-kanilang papel, ang resources ay napupunta sa tamang lugar, ang kita ay lumalaki, at ang mga proyekto ay natatapos, at ang pundasyon na isang maunlad at makatarungang lipunan. Dito naman tayo sa konklusyon. Sa pagtatapos ng aking partisipasyon, makikita natin ang Public Fiscal Administration ay hindi lamang tungkol sa pera. Isa itong mekanismo ng pamahalaan upang matupad ang kanyang mga responsibilidad sa taong bayan. Sa pamamagitan ng maayos na pagkolekta, pamumudmod at pamamahala ng yaman ng bayan. Kung responsable ang gobyerno sa pagbuo ng budget, makatarungan sa pagbubuwis at epektibo sa paggasta, hindi lang serbisyo ang publiko ang gumaganda. Lumalago rin ang ekonomiya kapag may tiwala ang tao sa sistema ng fiscal administration. Mas handang magbayad ng buwis at mas aktibong nagkilahok sa mga desisyon. Ang transparency ay pundasyon na good governance. Kailangan malaman ng mga mamamayan kung paano kinokolekta at ginagamit ang pera nila. Ang mga audit reports, budget transparency, portals at participatory budgeting ay hakbang tungo sa open governance. Higit sa lahat, dapat ay may sustainability. Hindi pwedeng puro utang o sobrang paggasta. Dapat may long-term vision ang fiscal policies ng gobyerno. Halimbawa, kung tataasan ang budget ng edukasyon ngayong kailangan siguraduhin na may measurable impact ito sa literacy at employment sa susunod na 10 taon. Hindi rin dapat kaligtaan ang papel ng mga mamamayan. Ang fiscal administration ay hindi lang trabaho ng gobyerno. Kailangan din natin maging mapanuri, magtanong at maging aktibo sa mga isyong pananalapi. Dito, nagsisimula ang accountability. Kaya't sa huli, ang maayos na fiscal administration ay susi sa mga ligtas, mas pantay at mas progresibong bansa. Kung sama-sama tayong magbabantay at kikilos, pasisiguro natin ang bawat sentimo ng kaba ng bayan ay mapupunta sa tama. Sa panahon ngayon, kung saan bawat piso ay mahalaga, ang kaalaman sa Public Fiscal Administration hindi lang para sa mga eksperto, kundi para sa ating lahat. Bilang mamamayan, may karapatan tayong malaman kung paano ginagamit ang buwis na ating ibinabayad at may tungkulin tayong bantayan ito. Naway ang presentasyong ito ay naging daan upang maunawaan natin ang papel at pamahalaan sa usaping pinansyal, mula sa pagkolekta ng kita hanggang sa paggasta, mula sa pangutang hanggang sa pagbabayad, mula sa paggawa ng polisiya hanggang sa aktwal na implementasyon. Hindi madali ang fiscal administration. Isa itong masalimuot ngunit napakahalagang bahagi ng ating pambansang kaayusan. Ngunit sa tulong ng transparency, good governance at aktibong pakikilahok ng bawat isa, posible ang isang gobyernong matino, mahusay at may malasakit. Bilang panghuli, tandaan natin ang bawat resibo, buwis, proyekto at ulat ay may epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa isang sistemang tapat at responsable, walang naiiwan, lahat ay kasali, at lahat ay may benepisyo.
Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway magsilbi itong paalala na ang fiscal responsibility ay ang pundasyon ng isang maunlad at makatarungang lipunan. Magandang araw po sa inyong lahat.